Nagpasya si Akira at ang mga kasamahan nito na bisitahin ang kanyang mga magulang. Habang naglalakbay sila sakay ng kanilang sasakyan, nagsalita si Beatrix na sana ay walang nangyaring masama sa magulang nito. Masaya naman sumagot si Akira na alam niyang nasa mabuti silang kalagayan. Pakutsang tinanong siya ni Shizuka kung kinakabahan ba siya. Biglang nang flashback kay Akira ang pangyayari ng kinausap niya ang kanyang ama tungkol sa gustong niyang mag-aral sa Tokyo at sumunod ay ang napili niyang trabaho. Tinanong siya ng kanyang ama na kung gusto ba niya talaga ang trabaho na iyon at sinabi nito na hanapin niya ang kanyang pangarap, ang pinakamataas na kaya niyang abutin. Minasama niya ang sinabi nito at sa isip nito kinutya ang kanyang ama na wala siyang alam dahil isa lamang itong hamak na magsasaka. Biglang sumigaw si Beatrix sa kanya kaya nagulat ito at mabilis na nagpreno. Tinignan ni Akira ang loob ng tunnel at pagkakita niya ay maraming zombies ang nakakulong dito. Nag-alala ang kanyang mga kasama at naisip na baka napahamak na ang mga villager at nagsalita siya na wala siyang kilala sa loob ng mga zombie habang nakatitig dito. Kinuha ni Shizuka ang bag nito at sinabi sa kanila na dadaan na lang sila sa kagubatan upang magpatuloy para makarating sa nayon. Sa kanilang paglalakad sa gitna ng kagubatan, ipinaliwanag ni Shizuka na sailiado ang labasan at pasukan ng tunnel kaya siguradong nasa mabuting kalagayan ang mga magulang nito nang mapansin niyang nag-aalala si Akira. Napatigil ang mga ito sa paglalakad ng makarinig sila ng sigaw at nakita nila ang isang zombie na baboy ramo na hinahabol ang isang matandang lalaki. Mabilis na panyana ito ni Beatrix at napatay ang zombie na baboy. Natuwa ang matanda sa kanila at nagpakilala siya si Mr. Kamana. Nagsalita siya na ito na ang pinakaligtas na lugar na nakita niya nang magtanong si Akira kung bakit nasa gitna siya ng kagubatan. Naglakad sila at nakarating sa kanyang ginagawang bahay. Laking mangha ng grupo ni Akira nang makita nila ang kanyang ginagawang bahay. Habang pinagmamasdan nito, lumitaw ang pang number 23 na lista ni Akira at ito ang makagawa siya ng tree house. Nagsalita si Mr. Kamana na isa siyang karpintero kaya hindi problema sa kanya ang bahay dahil kaya niyang gumawa nito. Masayang nagpapaliwag ang matanda na oak tree ang kanyang ginamit at bihira lang siya na makakita ng iba't ibang klase ng matibay na puno kaya sinabi niyang kamangha-mangha at pambihira ang gubat na naroon sila. Napansin ng dalaga ang excitement sa mata ni Akira habang nakatingin dito. Mabilis itong lumapit sa matanda at sinabing tutulong sila sa paggawa ng treehouse upang mapabilis at maging ligtas ito ngunit biglang nagsalita si Shizuka na kailangan din nila agad malaman kung nasa ligtas ang mga magulang niya. Tuwang-tuwa si Akira at nagliliwanag ang mga mata nito habang nasa isip ang treehouse na gusto niyang magawa. Sinabi niyang isang beses lang sila mabubuhay at gusto niyang makagawa sila ng treehouse. Sinabihan niya si Shizuka na paano niya maatim na iwan ang isang tao na nasa panganib. Natuwa naman si Kencho at sinabing maganda ang ideya nito. Natuwa ang matanda at sinabing aasahan niya sila. Tinuruan ng matanda ang mga ito paano gumamit ng hose para maging panukat at manghang-mangha ang dalawang magkaibigan. Tinuruan niya din sila paano magpukpok ng tama. Tuwa-tuwa naman ang dalawa habang nagpapaliwanag ito. Samantala umupo sa tabi ang dalawang dalaga. Namangha ang ating bida sa matanda at ipinagpatuloy na nila ang paggawa sa treehouse. Nagsalita si Akira na pangarap na niyang makabuo ng treehouse simula pa ng bata pa siya nang pinuri siya ni Mr. Kamana na maganda ang kanyang ginawa. Natuwa ang matanda sa kanya at umiyak bigla ito nang nasabi nito na dati ay kinukulit din siya ng kanyang anak na lalaki na gawan siya ng treehouse ngunit kung kailan pwede na niyang gawan ito ay huli na. Naikwento nito na nakagat ng kanyang asawa ang kanyang anak at kinailangan niyang tapusin sila sa sarili nitong mga kamay. Nang matutamba ang hawak ng matanda ay hinawakan nito ni Akira, nakangiting sinabi niya dito na tutulong siya at sabay nilang tatapusin ang treehouse. Nakangiti ang dalawang magkaibigan nang magpasalamat si Mr. Kamana, sabay-sabay silang tumulong sa matanda sa pagbuo ng treehouse. Pagkatapos ng ilang oras ay lubos ang kanilang kasiyahan nang makita nila ang resulta ng kanilang ginawa. Umupo ang dalawang dalaga habang kumakain samantalang sina Akira at Kencho naman ay naglaro na parang mga bata sa padulasan at duyan. Masayang nagpaalam na ang ating mga bida sa matanda at sinabing magpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Ginuhitan naman ni Akira ang kanyang listahan na paggawa ng treehouse. Nagsalita si Shizuka na nagtaka siya kung bakit hindi nag-ayang matulog sa gabi ang binata sa treehouse at sumagot ito na bigla niyang naramdaman na kailangan na niya makita ang kanyang mga magulang. Dumaan sila sa gilid ng bangin at pinakita si Kencho na sobrang takot ng muntik nang dumulas ang paa nito sa bangin samantalang si Akira ay naglalakad lang ito ng normal.
Kitang-kita sa kanila ang pagod at laking pasalamat ng makatawid na sila pati sa marupok na tulay na kanilang dinaanan. Napalingon si Beatrix at nagsalitang salamat dito dahil malaki ang tsansa na ligtas ang mga taga-villager. Nakita nila ang isang nayon at masayang tinuro ni Akira na iyon ang kanyang nayon kung saan siya lumaki. Pagkadating nila ay wala silang nakita ni isang tao at bakas sa mukha ni Akira ang pag-aalala. Mabilis itong tumakbo at lumingon sa mga kabahayan. Umiyak si Akira at hinahanap ang kanyang mga magulang pagkabukas ng pinto. Laking gulat nila nang makita nila ang mga ilang matatanda na walang damit at nagsasayaw sa gitna na may hawak na alak. Natigil sila sa pagsasayaw nang napansin nila si Akira at tinawag nila ang kanyang mga magulang. Hindi na niya napigilan ang sarili na umiyak at nagpasalamat sa mga ito sa pagpapaaral at pagpapalaki ng maayos sa kanya. Nagsalita ito na wala pa siyang naibibigay sa kanila kundi sakit ng ulo at humingi ulit ng patawad dahil hindi siya nadalaw sa loob ng 3 taon. Habang umiiyak, nagulat ang lahat nang unti-unting lumapit ang kanyang ama sa kanya at malakas na binatukan ito sa ulo. Napayuko siya sa sakit at sinermon nito. Kinausap nito ang mga kaibigan ng anak at sinabing magpahinga muna sila dahil alam niyang napagod sila sa kanilang dinaanan at tumalikod na ito at umalis. Nagselusalo ang magkakaibigan sa isang kwarto kasama ng kanyang ina at pinagluto ang mga ito. Sarap na sarap ang mga ito habang kumakain samantalang si Akira naman ay nagmumakmak pa din. Ipinaliwanag ng kanyang ina na nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagtatanim at pangangaso ng magtanong si Shizuka tungkol kung paano sila namumuhay sa ganitong liblib na lugar. Naitanong naman ni Beatrix ang mga dinanan nilang mga zombie sa tunnel at sinabi nito na galing ang mga ito sa lungsod. Sinubukan nilang lumipat sa kanilang nayon ngunit na-infect ang mga ito sa kanilang kasamahan kaya wala silang nagawa kundi ikulong na lang ang mga ito sa tunnel. Umiyak si Kencho sa tuwa dahil nakaligtas ang mga taga-nayon. Tinawag ni Beatrix si Akira at nagmungkahi na maglagay sila ng home renovation sa kanyang listahan. Nag-apoy naman sa tuwa ito at sumang-ayon dahil ito na ang oras para mabayaran niya ang kabutihan na ginawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Relax na relax ang tatlo habang pinagmamasdan sa malayo ang nayon. Lumapit naman si Akira sa kanyang ina at inalok na siya na lang gumawa ng kanyang mga ginagawa ngunit pinagpahinga na lang siya at nagpasalamat. Habang nakatitig dito, kinausap siya ng kanyang ama na tulungan siya. Habang nagbubungkal ng lupa, sumusulyap ito sa kanyang ama at kinausap na ito ngunit hindi pa din ito masaya dahil nahihirapan siya mag-isip para mapasaya ang mga ito. Masaya itong lumapit at napansin niyang biglang tumahimik ito. Ibinulsan niya ang kanyang kamay na may dugo at itinago. Tinanong siya ni Akira kung okay lang ito at sumagot naman siya na okay lang siya ngunit sa isip nito alam ng kanyang ama na hindi na siya magtatagal. Napahinto sa paglalakad si Akira at lumingon nang makasalubong nila ang isang grupo ng kabataan. Pinaliwanag ng kanyang ama na galing ang mga ito sa lungsod. Binanggit niya na ang isa sa kanila ay nakita na niya kung saan. Pinakita ang nakaraan ng binata habang naninigarilyo ito. Naghahanap siya ng trabaho sa computer at hindi ito masaya dahil naliliitan nito sa nakalagay na sahod. Tumayo ito nang maubos ang kanyang sigarilyo at nagulat ito nang makita ang nangyayari sa labas ngunit pagkatapos ay ngumiti ito dahil sa isip nito ay malaya na siya. Masaya siya sa mga nangyari sa mga tao at nakangiti ito habang hinahabol ng mga zombie. Habang nagnanakaw sa isang tindahan, napansin niyang may mga nag-uusap sa isang kwarto at tinignan niya ang mga ito. Niyaya niya ang tatlo na magsaya at kinuha niya ang notebook para maglista ng mga gusto nilang gawin ngunit puro mas asama ang sinulat nila. Nanlilisik ang mata nito habang nagsusulat at nag-iisip na silang lahat ay tinanggihan ng lipunan kaya oras na nila para magpakasaya at gawin ang gusto nila. Pinakita ang kanyang notebook na may nakasulat na 100 bagay na gusto nilang gawin bago sila maging zombie. Balik sa kasalukuyan, tumayo ang 4 sa tapat ng tunnel at minasdan ang madaming zombie sa loob. At dito nagtatapos ang episode 9 ng ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo. Kita-kits ulit sa episode 10. Huwag din kalimutan i-like ang video at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat.